Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 19 ng Hunyo 2026 anyos at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:19 ng umaga. Araw po ngayon ng Biyernes at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa sinasabi ni Marcolita na nakita ko dun sa news na nung pumasok siya dyan sa Senado, kasi hapon na sila pumasok yan grupo-grupo din sila pumasok din sila. Nagsalita siya dun sa media. Pero nagsisisyon, ang sabi niya ay walang isinulat kahit ano, sabi ni Marcolita. Ngayon, ang pinapaliwanag pala niya ay medyo may tampo si Marcolita sa mga media. Kasi ang sabi niya marami daw tanong ang sinagot niya, pero pagtingin niya sa media, walang isinulat. Yung po ang complaint niya o yung ang tampo niya sa mga media. Nagrereklamo siya, bakit hindi raw publish? Bakit hindi pinablish yung mga sagot niya? Yun po nung naandun sa Senado, dun sa session hall, habang nagsisession hall, ay tumalikod siya at hinarap niya yung mga media. Pero bandang huli ay sabi niya ay tika muna, kanya ay may session na ay nakakahiya, sabi niya. Yun ang nakita ko dun sa balita. Tinatanong niya, bakit ang dami niyang sinagutan na tanong, bakit hindi pinablish sa media o hindi tinatalakay o hindi isinulat sa media? Ayan po, yan ang tatalakay natin ngayon. Pero alam ko, tinalakay ko na ito dati. Ay wala siyang magagawa kung ayaw ipublish ng mga media kasi pag-aaralan po yan Wala siyang magagawa kung nakikita nung mga media people na hindi consistent yung mga pinagsasasabi o may doubt sila na hindi totoo. Mayroon din silang mga tao na tumitingin ng mga content hindi ba? Ay baka hindi sila kumbinsido o kaya kulang o kaya nagkukontra-kontrahan, ay bakit pa ipapublish, hindi ba? Katulad yun sa 18 ex-marines. Ayan na, hindi ba? At tinalakay ko din dyan na hindi kasi ganun lang na mag-testify lang sila. At ginamit ko po ang Biblia. Uulitin ko lang para hindi tayo malito Nung si Jesus Christ ay tinatanong, here you are again, you are testifying for yourself. Your testimony is not valid under any court of law. Sinabihan siyang ganun. Ngayon, ay sinagutan naman niya, if I testify for myself, sabi niya, my testimony is nothing, sabi ni Jesus Christ. Or my testimony is not valid, sabi ni Jesus Christ. Sa ibang version or my testimony, mayroon pang iba is not true. Kung siya lang ang nagtitestify sa kanyang sarili, ang sabi ni Jesus Christ. Pero may magtitestify sa akin na iba sabi niya At yun nga, inisa-isa niya. 4 yun John the Baptist, nagtestify sa kanya. Yung ama, yung kanyang ama o yung Diyos na tinatawag natin na Diyos, nagtestify sa kanya. At saka, yung mga gawa niya, yung mga kababalaghan na ginagawa niya.
Kung hindi ko kanya ginagawa yan sa harapan nyo na wala naman makakagawa niyan, sabi niya, do not believe me, sabi niya. But if I do, yung mga miracles, hindi ba? Mga miracles po eh. But if I do, sabi niya, even though you do not believe me, believe my works, sabi niya eh. Believe the works, sabi niya. So, yan ang kulang dyan sa mga testimonya ng mga sinusungko ni Marcolita. Walang trabaho eh. Walang aksyon. Saan yung mga ay nagpapatunay po ang gawa o ang trabaho o ang mga resulta ng trabaho eh. Halimbawa ay gumawa ka ng lamisa. Ay saan yung lamisa? Hindi pwede na sabihin mo na, tapos ko na yung lamisa. Hindi kailangan makita yung lamisa. Saan yung ginawa mo na lamisa? Ganun lang po yan eh. Believe the works. Hindi ba? Ay kulang sila eh. Walang works eh. At saka yung pang-apat, ang sabi ni Jesus Christ, you search the scripture, sabi niya, yung scripture, yung Old Testament, you search the scripture, for them you believe that you will have eternal life. But it is they, sabi niya. Yang mga scripture na yan, ang sabi ni Jesus Christ, sila ang magpapatunay sa akin. Yun. So, sa makabagong pananalita, mga dokumento ang kailangan, hindi ba? Kasi si Jesus Christ ay isinulat na yan eh. Kung sino siya, paano siya papatayin, paano siya darating, paano siya mabubuhay, hindi ba? Nakasulat na po yan eh. At yun ang nagpapatunay sa kanya, ang sabi niya. It is the scripture that testify about me. So, ano ba yung scripture? Mga dokumento po yan. At yun ang wala dito sa mga 18 Marines na ito o ex-Marines, hindi ba? Wala silang gawa, wala silang ginawa. Sinabi lang nila na naghatid kami. At saka wala silang mga dokumento. At wala din silang ganong kay John the Baptist na nagpapatunay na si Jesus Christ ay nauna pa sa kanya. Hindi ba? He is before me, sabi ni ni John the Baptist eh. Ay saan ngayon yung magtitestify para doon sa 18 Marines na totoo ang sinasabi nila? Dapat mayroon na magtestify na totoo yung sinasabi nila. Ako, patutunayan ko yan. Ano yun? Yung mga sinasabi ng Marines na naghatid sila doon, ay patutunayan ko na totoo yan. Dapat ganun. Bakit? Ay naandun ako eh. Ako ang tumanggap eh. Ako ang gwardya doon eh. Nakita ko yung mga balita. Pero mga balita lang, hindi ba? Wala yung 60 million o 50 million. Wala yun. Hindi nila nakita. Balita lang. Kasi hindi naman binuksan eh. Hindi ba? Ayan po eh. Yun po ang mga kwan. Yun ang mga loopholes. Hindi katulad doon sa testimonya ng mga public works officials. Binuksan nila, pinakita nila yung 50 million, 60 million, ganyan. Ipinakita nila, nasa table. Kaya paniniwalaan yun kasi ay kahit na mga papel lang yun pero at least pinakita nila yung mga pira. At yung mga dokumento naman ay kumplito kasi may project eh. May project. May ganong budget. Pati sa yung release ng pira. Mga dokumento po yan eh. Yan po ang kulang dito sa mga testimonya na grupo ni Marcolita. Yan po ang masasabi ko dyan. Kaya hindi pwedeng sabihin ni Marcolita, bakit hindi nyo sinusulat?
Bakit hindi nalalagay sa balita? Ay hindi nga nila ilalagay kasi nga kulang. Kulang na kulang. At sinabi ko na yung apat, huwag na yung mag-testify yung Diyos hindi na yun. Yung nag-testify ang Ama, hindi na yun. Yung tatlo na lang, yung kailangan may 2 witness o 3 witness na mag-testify na totoo yung sinasabi ng mga Marines. Kasi kung sila lang ay iisa naman ang sinasabi nila Kailangan nila yung ibang tao na mag-testify para sa kanila. Ganun po yan. The testimony of one witness is not enough to convict. There must be at least 2 or 3 witnesses. Yan po. Nasa Biblia po yan. Lone witness, sabi, cannot put man to death. It must be 2 or 3 witnesses. Ayan po. Ay wala lang ang mga dokumento, wala bang mga witnesses, wala pa yung mga gawa, yung mga event na nangyari. Wala Kaya ganun. Ngayon ay ito po huwag siyang magreklamo si Marcolita kung hindi pinapublish. Hindi dapat siya magreklamo. At ito nga Proverbs 12 verse 22, the Lord detests lying lips, but He delights in people who are trustworthy. Yan po nakasulat. Pinili ko ito kasi malamang yan ang rason ng mga media people. Proverbs 12 verse 22, the Lord detests lying lips, but He delights in people who are trustworthy. Ayan po. Ay yung nga inaayawan niya yung mga tao na mga sinungaling, pero ay nasisiyahan siya sa mga tao na pwedeng pagkatiwalaan. Yan po ang nakasulat, hindi ba? Proverbs chapter 6 verse 16 hanggang 17. There are 6 things the Lord hates, 7 that are detestable to Him. Iisa-isahin natin ito pero tumigil na sa verse 17 haughty eyes, a lying tongue. Yan po, hindi ba? Lying tongue. Hindi ba? Pero ilan ito? 1, 2, 3. 3 lang ito, pero 7 ang pero hindi ko na kinopya ng iba. Basta nakasulat yan ay lying tongue. Hindi ba? Kaya kinuha ko yan. Isa yan sa kinamumuhian ng Panginoon. There are 6 things the Lord hates, 7 that are detestable to Him, or abominable to Him. Haughty eyes, a lying tongue, hands that shed innocent blood. Pero hindi ko na i-discuss yung hands that shed innocent blood. Yun na lang lying tongue. Hindi ba? Alangan naman napapaboran nila yan ng mga media na alam nila na lying yung mga witnesses o yung mga deklarasyon ay hindi naman totoo. Ay bakit pa nila ipapublish? Di ba? Kamumuhian sila ng Panginoon kung pinopropagate nila. Of course, may mga media na ganun, na binabayaran sila para ibalita nila. I-announce nila. Di ba? I-magnify nila. Yun, mga bayaran yun. Alam nila na mali o alam nila na kasinungalingan, pero anong tawag doon?
minamagnify o ina-announce pa nila. O, hindi, may tawag na iba dun eh. Parang ina-amplify o parang pinapadaan pa nila sa megaphone. Ayan po o gumagamit pa sila ng speaker o ng mga megaphone para isigaw yung mga kasinungalingan. Mayroong ganyan, mga bayaran naman yan. Ay may bayad yun, hindi ba? Ngayon, 1 Peter chapter 3 verse 10. For he who would love life and see good days, let him refrain his tongue from evil and his lips from speaking deceit. Ayan po, kung gusto mo raw, kung mahal mo ang buhay mo at gusto mo makakita ng magagandang araw sa hinaharap, good things o good days and see good days, for he who would love life, yung mahal ang buhay, hindi ba? At makakakita ka ng maganda sa susunod na mga araw, let him refrain, iwasan his tongue from evil and his lips from speaking deceit. Yan po nakasulat. Kaya nga siguro, ayaw na nilang iparot yung mga katuwiran ni Marcolita kasi alam nila puro kalukuhan lang o puro kasinungalingan o hindi tatayo hindi tatayo kung i-scrutinize. Ganun po yan. Yan po ang nakikita ko dyan. Kaya yung complaint ni Marcolita na sinagutan daw niya lahat o ang dami daw niyang sinagutan, pero pag titignan niya sa media, wala namang lumalabas. Ayun na nga ang reason dyan eh. Nakikita nila siguro na mali o deceit o kaya puro kalokohan lang. Hindi mo masisi po kasi may sariling pag-iisip ang mga media. Ina-assume ko na hindi sila binabayaran yan. Pero kung may bayad, pwede talaga. Kung babayaran mo yung media, pwede. Na kahit na mali o kasinungalingan, ipapublish nila. Ayan po. Hindi ba? Ay kasi nga ay may palatuntunan po ang Diyos eh. At ayan, ay nakasulat po dyan. Kung tawagin natin ito ay prescription o ordinansa, hindi ba? Ordinansa. Ay ay kahit na yang pag-inog ng bituin sa langit o yang araw o buwan, ordinansa po ng Panginoon yan, nakasulat. Ordinance of God. At sumusunod po yan, hindi sila nagbabanggaan. Hindi ba? Hindi ba kayo nagtataka? Bakit yung mga yang araw ay patuloy na naandyan, hindi ba? O ang buwan o ang mga bituin. Kasi nga, ordinance of God yan. Na sumusunod. Ay tayo, ito ay ibinibigay sa atin itong 3 verse na ito. Bakit natin hindi pag-aralan at sundin? Hindi ba? Kahit anong tawag mo dyan, kung ordinansa o prescription o advice ng Panginoon ay walang hinto po yan eh. Walang hinto ang word kasi ay mahiwaga eh. Opo, mahiwaga eh. Katulad niyang ngayon, tinatanong ni Marcolita, bakit daw hindi pinapublish yung mga deklarasyon niya? Ay pinag-aralan po eh, na siguro kulang o hindi makatotohanan o kasinungalingan. Hindi ba?
Mayroon bang testimonya na araw-araw nagbabago? Hindi ba? Araw-araw po nagbabago, hindi ba? Oh, bali wala na nga po ang kwan yung witness natin ngayon. Dati po yan, nung unang siglo, o siguro year 100, ay tayo ngayon ay nasa 2026 na tayo eh. O, ang tawag po sa mga witness noon, mga martyrs, nagbabago lang ngayon, ay ngayon witness na lang eh. Bakit martyrs? Kasi hindi nagbabago ang kanilang testimonya kahit patayin sila. Kaya ang tawag sa kanila ay mga martyrs. At yan po ang kung minsan tinatawag natin na hero. Kasi nga mga martyr eh. Nagpakamatay sila dahil sa kanilang paniniwala o sa kanilang mga testimonya. Ay ito, pabago-bago. Hindi ba? Hindi. Yan po. Yung mga unang Kristiyano ay kahit pugutan silang ng ulo, hindi nagbabago ang kanilang testimonya. Kaya tinawag silang mga martyrs. O ay hanggang nga dito sa kwan dito sa Gumbursa, hindi ba? Yung 3 pari na ginaruti, hindi ba? Sinakal hanggang kamatayan, hindi ba? Hindi sila nagbago eh. Kaya ang tawag sa kanila, martyrs. Pati nga si Rizal eh. Ang tawag sa kanya, hindi lang hero, kung hindi martyrs. Ay ito, pwede ba natin silang tawagin na mga martyrs ito? Hindi eh, kasi nga, binabago nila ang testimonya nila. Binabago po, hindi ba? Pabago-bago. Ay, sinong maniniwala dyan? Wala ah. At sinabi ko na nga, yung mga requirement kung papaano yung mag-testify. Kailangan dokumentado. Kailangan yung mga gawa ay nakikita natin. Ano ba yung ginawa nila? At saka, at least may 2 o 3 tao na mag-testify sa kanila na totoo yung sinasabi. Ako, haharap ako dito, patutunayan ko na totoo yung sinasabi ni Baligod. Ay walang ganun eh. Sino ba ang tao na humarap doon? Wala eh. Na nagsalita na yung sinasabi ni Baligod ay nasaksihan ko yan. Hindi ba? Ako ang living witness. Dapat ganun. Ay wala eh. Sige po hanggang dito na lang po at dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay sana ay bigyan niya tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.